Ngayong humupa na ang pagsalubong sa bagong taon, tumambad naman ang iniwan nitong basura at polusyon. Yan ang aking unang balita. Halos hindi maaninag ang skyline ng Metro Manila sa unang bukang liwayway ng 2024. Tila higanting kubot ng usok ang nakataklob sa Kamaynilaan at mga karatig na lalawigan dahil sa dami ng mga nagsindi ng paputok at pailaw. Halos mag-zero visibility na kapaligiran kahit pumutok ng araw. Ganyan din sa NLEX sa ibang bahagi ng Maynila at Quezon City. Dahil po yung thermal inversion at the same time nangyari po yung putukan, yung pollutants po or yung components, dry particles po dulot nitong mga paputok, pati na rin po yung pollution sa ating kapaligiran ay naghalo-halo at nagsama-sama. Kaya mas makapal po siya compared sa normal na nararanasan natin haze or smog kumbaga dahil po mga nakaraang buwan. Kaya naman si Nanay Gloria halos tanghali na nang lumabas at nakamask pa na magpaaraw. Mas mabuti na rin daw ang nag-iingat, lalo't ayon sa Department of Health. May dalang panganib sa kalusugan ang smog na yan. Lagi ako may dala ng ganito. 87 na tayo. Lahat ng gunpowder na sumabog sa ere o umiikot yan as particulate matter or dust at nai-inhale yan ng mga tao at masama sa ating bagayan. Sangkatutak din ang tumambad na basura kasunod ng salubong 2024, tulad sa Road 10 sa Tondo, Maynila at sa ilang kalsada sa Caloocan. Nagkalat din ang mga iniwang bakas ng pagpapaputok sa C4 sa Malabon. Marami ring basura ay mula sa mga kabi-kabilang handaan. Kaya ang karaniwang dalawang ikot ng mga truck ng basura sa Maynila sa isang araw, baka raw 3 o higit pa. Sobrang dami ngayon, dumoble kaysa ng mga nakarang araw. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.